Magandang araw po. Ako po si Jane, Tubong Caloocan. Gusto kong ibahagi sa inyo ang naging karanasan ko tungkol sa mga masasamang espiritu. Nangyari yon noong 2004, eksaktong pagsalubong ng bagong taon. Hindi kami sa Maynila sumalubong ng bagong taon. Nasa Baguio kami noon, Sir Neb. Doon sa pinuntahan namin, parang pangkaraniwang araw lang ang bisperas ng bagong taon. Diba tayo kapag ganoong araw ay sobrang busy natin. Naghahanda na tayo ng mga lulutuin para sa pagsalubong ng bagong taon. Doon, napakatahimik. Wala kang maririnig na kahit anong ingay o paputok man lang. Nang sumapit ang 12:00, katulad ng nakasanayan, naghanda kami at nag-ingay. Pinag-umpugan namin yung mga kasirola. Basta lahat ng pwedeng patunugin, pinatunog namin. Para lang maging maingay ang pagsalubong namin sa bagong taon. Ayon kasi sa matagal na nating paniniwala, paraan daw yun para maitaboy ang mga masasamang elemento at ang mga negatibong aura na bumabalot sa kabahayan. Hindi namin lubos akalain na magiging kabaliktaran pala ang resulta ng ginawa naming pag-iingay. Nabulabog namin ang mga kaluluwang nakatira doon, Sir Neb. 5 minuto makalipas ang 12:00, biglang namatay ang ilaw. Buti na lang may dala kaming emergency light, kaya yun na muna ang ginamit namin. Habang kumakain kami, bigla kaming nakarinig ng ingay mula sa kusina. Para bang kinakalansing ang mga kutsara at tinidor. Ang masaklat pa, parang may mga kasirolang pinupukpok. Basta napakaingay sa kusina. Sabay-sabay kaming napatayo para tignan kung sino ang gumagawa ng ingay roon. Ganun na lang ang takot namin nung makitang walang tao. Pero kusang gumagalaw ang mga gamit doon. Yung emergency light na gamit namin, nagpatay sindi. Kasabay nun ang pag-alingaw-ngaw ng mga nakakapangilabot na boses. Hindi namin alam kung saan kami tatakbo nun, Sir Neb. Hindi namin mabuksan ang mga pinto. Kahit pa hindi naman yun nakakandado. Pare-pareho na kaming nangangatog sa takot dahil nagsisiliparan yung mga nakadisplay na painting sa bahay. May naririnig na rin kaming mga basong nababasag. Yung saya namin kanina ay napalitan ng sigawan at matinding takot. Tapos yung kapatid kong bunso, bigla na lang nangisay. Tapos nagsalita na siya ng kung ano-ano. Ani ay ginambala raw namin ang pananahimik nila. Buti na lang at biglang dumating yung talagang may-ari ng bahay. Bale kasi nirentahan lang namin yon dahil nagbakasyon lang kami doon ng ilang araw. Sinira pala nila yung pinto para lang makapasok. May kasama na siya kaagad na isang albularyo dahil parang alam na raw niya ang mangyayari. Kakaiba na raw kasi yung sigaw namin. Ang sabi pa niya, masyado raw sensitive ang mga elementong nakatira sa buong lugar na yon. Kaunting ingay lang daw ay nabubulabog sila. Nung maging okay na ang kapatid ko, pagsapit ng umaga ay umuwi na kami sa Maynila. Ayaw na naming masundan pa ang malabangungot na karanasan namin.